channeling your energy. Your soul calls here. Capricorn, 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 Sun, Moon at Rising. Bago tayo pumunta sa September energy mo, kuha muna tayo syempre ng wisdom card for the month of September. At ang lumabas ay here and now. Ang message nito ay may tendency kang masyadong nasa isip mo ang mga bagay na hindi pa nangyayari, kung ano ang magiging resulta, kung matutuloy ba ang plano, kung tama ba ang ginagawa mo, at kung saan ka dadalhin ng mga susunod na linggo. Pero September is asking you to come back to the present. May isang bagay ngayon na kailangan mong harapin ng simple at diretso. Hindi mo kailangan mauna sa buong buwan. Hindi mo kailangang malaman agad kung paano matatapos ang lahat. Parang may energy na nagsasabing, tignan mo muna kung ano ang nasa harapan mo. At kapag ginawa mo yon, mapapansin mo may mga bagay pala na mas manageable kaysa sa iniisip mo. Ano, Capricorn? May isang situation na matagal nang kumukuha ng emotional space mo. Pero habang lumalalim ang September, mas nagiging clear kung ano ang dapat mong bigyan ng atensyon at kung ano ang hindi muna kailangang pag-isipan. So Capricorn, ang strongest message dito, wag mong sayangin ang present moment dahil sa pag-aalala sa future. September starts with you becoming more present, more observant, at mas aware ka kung ano talaga ang nangyayari sa paligid mo. At by the way Capricorn, reminder lang, hindi ako ang unang nagme-message. Kapag gusto mong magpa-reading with exchange energy, ikaw ang unang magme-message sa akin. At ngayon tawagin natin ang energy mo ng liwanag. At pagdating sa September, Capricorn, ang unang pakiramdam ko dito ay parang may dalawang magkaibang energy. May part sa'yo na pagod na sa paulit-ulit na mental cycle. Yung iniisip mo ng iniisip ang isang bagay, pero parang hindi mo pa rin makuha kung saan talaga ito papunta. Pero may isa pang part mo na nagsisimula ng bumangon. At ito ang interesting. Hindi ko nakikita na September is simply about waiting. Mas active ang energy, Capricorn. May mga plano kang kailangan ayusin May isang bagay na kailangan mong pagdesisyonan ng mas rational kaysa emotional. At may possibility na kailangan mong i-arrange or rearrange ang isang existing plan dahil hindi lahat ng unang expectation mo ay magiging eksaktong flow. Pero hindi ibig sabihin na pangit ang September Actually, may indication dito ng progress through adjustment. May isang bagay na initially parang delayed, uncertain o hindi gumagalaw sa speed na gusto mo, pero habang lumalalim ang buwan, may chance na makahanap ka ng mas practical na paraan para maituloy ito At sa swerte naman, Capricorn, hindi ito yung klase ng luck na biglang bumabagsak mula sa langit. Mas nakikita ko itong earned luck, swerte na dumarating dahil may ginawa ka na tamang move at may taong nakasama mo ng maayos. May opportunity kang sinunggaban o may decision kang ginawa sa tamang timing. At may isang bagay akong gustong bantayan mo ngayong September. Huwag mong hayaan ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Dahil may pagkakataon dito na kapag masyado mong in-overthink, baka hindi mo mapansin na may option ka pala na mas maganda kaysa sa una mong ini-expect. September for Capricorn feels like a month of repositioning, planning, and quietly regaining your control.
At may isang specific area sa love at money mo na mas malalim nating titignan. Ayan, Capricorn, punta tayo sa love energy. Dito ha, very strong yung feeling na may emotional situation na hindi pa totally settled inside you. Kahit sabihin mong okay ka na, may part sa'yo na bumabalik pa rin sa isang tanong, bakit ganito nangyari? O kaya, ano ba talaga ang intention niya sa akin? At ang interesting dito, parang mas marami kang nararamdaman kaysa sa sinasabi mo. May tendency kang mag-observe muna, tinitignan mo kung sino ang consistent, sino ang nagsasalita lang, at sino talaga ang gumagawa ng effort. For those who are in relationship, September can bring a period where kailangan ninyong maging mas honest tungkol sa expectations. Ayan. Hindi necessarily away ang nakikita ko ha. Mas parang may conversation na matagal nang kailangan mangyari. May possibility din na may partner na emotionally distant, distracted, or hindi marunong mag-express ng totoong nararamdaman. Kaya minsan ha, ikaw ang napipilitang manghula. Pero Capricorn, wag mong punuin ng assumption ng silence ng isang tao. Kung may kailangan kang malaman, observe the pattern, not just one message, one day, or one reaction, ha? For those who are single, may attraction dito. Pero hindi ko gustong sabihin na automatic relationship agad to. Ang mas nakikita ko ay someone catching your attention or isang connection na may chemistry, pero kailangan mo munang tignan kung may substance talaga. Possible din na may taong very confident sa labas, pero complicated pala ang personal situation. Kaya September love advice ko, wag mong habulin ng clarity mula sa taong ayaw maging clear. Let their actions speaks. And for those na may unfinished emotional story, may point this month na mararamdaman mong mas kaya mo nang tignan ang situation without being completely controlled by your emotions. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Observe, Capricorn. Feel, then choose. Ayan ang message ng love para sa'yo. At sa mga may favorite ng money, at isa ako doon, sa money naman tayo, Capricorn, mas practical ang energy ha. May concern dito tungkol sa stability. Pwedeng may isang expense na hindi mo originally isinama sa plano, or may financial responsibility na kailangan mong re-calculate. Ayan. Kaya September is not the month na dapat puro impulse spending. Take note mo to. Mas maganda ang energy kapag may system ka. Budget, priorities, due date, savings, at kung may business or sideline ka, tignan mo kung saan talaga pumapasok ang pera at kung saan ito mabilis lumalabas. Pero may magandang part dito. May potential na magkaroon ng additional opportunity to earn through your own skills, connection, collaboration, or something na kaya mong gawin independently. Paano may energy na nagsasabing, hindi lang isang source ang kailangan mong pagkuhanan ng security. Kung may business ka, September can push you to become more strategic. Kung employed ka, possible na mas mapansin ang capability mo, especially kapag ipinakita mong kaya mong mag-handle ng responsibility without needing constant supervision. Pero may warning din, huwag kang magdesisyon dahil lang sa pressure. Kapag may offer, deal, investment, or financial arrangement, basahin muna ng mabuti ang details. May tendency kasi na may taong confident magsalita, pero hindi lahat ng sinasabi niya ay practical para sa'yo. At Capricorn, may isang magandang realization sa money energy mo. Mas malakas ang financial position mo kapag ikaw ang may hawak ng strategy. Hindi kailang mabilis, kailangan tama. So, overall sa September, love and money, emotionally, mas magiging selective
selective ka, financially mas magiging strategic ka. At habang tumatagal ang buwan, mas makikita mo kung alin ang worth your energy, time at resources. Capricorn, pagdating sa career, September feels like a month na kailangan mong maging very intentional. May isang direction na gusto mong mangyari, pero hindi lahat ng bagay susunod sa original timeline mo. Pwedeng may project na mabagal, may approval na hindi agad dumating, may taong hindi naging as cooperative as expected, or may plan na kailangan mong i-adjust, ganun. Pero ang importanteng makita mo, hindi ibig sabihin na wala kang progress dahil hindi mabilis ha. May ginagawa kang foundation. Kung employed ka, possible na mas maging visible ang skills mo. May responsibility na maaaring mapunta sa'yo dahil alam ng ibang tao na kaya mong mag-handle ng pressure. Pero wag mong akuin lahat ha. May energy dito na kapag sobra kang nag-control, ikaw rin ang mauubos. Kung business owner, freelancer, creator, or may sariling sideline ka, magandang buwan ito para ayusin ng strategy mo. Tignan mo kung ano ang nag-work, ano ang hindi, at saan mo kailangang baguhin ang approach. May potential din for collaboration, isang connection, teammate, client, or taong may ibang skill set ng maaaring makatulong para mas gumalaw ang isang plano. Pero ha, Capricorn, choose carefully. Hindi lahat ng confident kausap ay reliable ha. September rewards Capricorn kapag consistent, observant at practical. Sa finances, may feeling na kailangan mong mag-ingat sa unnecessary pressure. Kung may goal kang gustong maabot financially, huwag mong tingnan agad yung buong distance. Break it down, Capricorn. Ano ang kailangan ngayong linggo? Ano ang kailangang bayaran? Ano ang pwedeng i-delay? Ano ang pwedeng dagdagan? Dito ko nakikita ang mas magandang flow para sa'yo. May opportunity na pwedeng manggaling sa bagay na kaya mo na. Pwede itong skill, experience, service, existing connection, or something na dati mo nang ginagawa pero hindi mo pa na-maximize. So, bago ka maghanap ng completely new direction, tignan mo muna kung ano ang hawak mo ngayon. May potential na may isang financial door na mas madaling buksan kapag ikaw mismo ang gumawa ng first move. At Capricorn ha, huwag mong maliitin ng maliit na progress. September may not feel like instant financial abundance, pero may potential itong maging month na mas maayos mong ma-set up ang next level ng income mo. At ang key phrase mo dito, plan first, move with purpose, career-wise, may adjustment, money-wise, may rebuilding. At kapag pinagsama mo ang dalawa, mas magiging malinaw kung saan mo gustong dalhin ang sarili mo pagkatapos ng September. Capricorn, sa health energy mo ngayong September, ang unang pumapasok sa akin ay restoration. Parang may part ng katawan at energy mo na humihingi ng mas maayos na rhythm. Hindi lang ito tungkol sa physical exhaustion. Minsan kapag ang utak mo ang laging active, planning, worrying, calculating, thinking ahead, ayan, sumasabay din doon ang katawan. Kaya this month, pay attention sa basics things na madalas nating nakakalimutan kapag busy tayo. Tamang pahinga, regular na pagkain, enough water, movement, at especially getting outside kapag kaya. Kung may nararamdaman kang persistent or unusual na physical symptoms, huwag itong i-ignore at mas mabuting magpa-check sa healthcare professional. Pero energetically ha, ang message sa'yo ay parang kailangan mong huminga ng mas maluwag. May tendency kang mag-carry ng responsibilities kahit hindi naman lahat ay kailangan mong dalhin ng sabay-sabay.
September is asking you to create more space around yourself. Mas tahimik na moments, mas fresh na environment, mas maraming sunlight and fresh air. At may isang very specific message dito. At ang angel message mo, diba? Sakto! Fresh air nga! Ang fresh air message ay your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees, plants, and flowers. Ayan, English yarn. Spend time outside today as near to Mother's Nature's cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. Capricorn, simple pero very direct yung message, no? Lumabas ka. Kung may pagkakataon, maglakad-lakad sa lugar na may trees, plants, grass, or open space. Kung hindi ka makalabas, buksan ng curtains at windows kung safe at appropriate naman sa lugar mo. Parang kailangan ng system mo ng change of atmosphere. Ayan. At hindi lang physical space ang tinutukoy nito. Minsan, kapag sobrang tagal nating nasa parehong environment, same routine, same thoughts, same worries, parang pati energy natin nagiging stagnant, ano? Kaya kahit maliit na change, paglalakad, pag-upo sa labas, pag-aalaga ng plants, or simply allowing natural light into your space can help you reset your day. Hindi ito kapalit ng medical care, ha? Treat it as gentle reminder to reconnect with your body and your surroundings. At syempre, hindi mawawala, Capricorn, ang angel number mo ay 5555. Ayan, ang September reading mo. This is clarity, great transformation, major changes, opportunity, fast-paced, forward process. Ayan. At ang pinakamalakas dito para sa'yo ay adaptation. May shift na kailangan mong sabayan. Hindi mo kailangang kontrolin ang bawat detail ng magiging outcome. May mga bagay na magbabago ng pace. May plans na maaaring kailangang i-adjust. May opportunities na maaaring dumating ng mas mabilis kaysa sa expected mo. Pero ang message is not to panic. You aren't a victim of circumstance. Rather, you are the beneficiary of it. Kung may shift na nangyayari, may matutunan ka mula rito na makakatulong sa long-term success mo. Parang September is teaching you, hindi mo kailangang malaman ang buong path. Kailangan mo lang malaman ang next right move. At may magandang closing energy dito. Everything is working out for the best. At long last, yan, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly in the end. Capricorn, kung may isang bagay kang gustong dalhin mula sa buong September reading na to, ito yun. Stay present, stay flexible, keep moving. Hindi mo kailangang pilitin ang buong buwan na mangyari ayon sa plano. Minsan habang nag-a-adjust ka, doon mismo nagbubukas ang mas magandang possibility. Capricorn, maraming salamat sa pakikinig at paglalaan ng oras para sa reading nito. Sana may kahit isang message dito na katulong sa iyo na mas maintindihan ang energy mo ngayong September. Kung nag-resonate sa iyo ang reading, you can leave a comment kung anong part ang pinakatumama sa situation mo. At kung gusto mong makasama ulit sa next reading, follow or subscribe Astro Luna Quest. Ingat ka palagi, Capricorn, hanggang sa muli. Again, this is Astro Luna Quest.